Dahil sa kalasingan, aksidente kong nakatulog kasama ang chinong demonyo ng hukuman. Akala ko, maglalabas lang ako ng 1,000 tael na ginto. At dagdag pang kabayaran para sa 300 munang mabubungang bukirin. Akala ko, matatapos na ang kalokohang ito. Sino ba ang makaalam na ang taong kinatatakutan ng buong hukuman? Ang kinatawang ministro ng korte ng dali. Ay kinabukasan, namumula ang mga mata at nakaharang sa tarangkahan ng aking mansyon. Sa isang kamay, hawak niya ang paborito kong damit panggabi. At sa kabilang kamay ay may bitbit na kahon. Ang laman yon ay ebidensyang maaaring magpabagsak sa buong angkansyen. Mga bakal na katibayan ng pagtataksil na maaaring pumatay sa lahat sa aming angkan. Sa harap ng buong kalsada at ng mga usyosong mamamayang nanonood. Binigyan niya ako ng isang ultimatum na kapalit ang buhay. Alinman sa ihatid ko siya rito sakay ng 8 karwaheng sedan at pakasalan. At panagutan ko siya bilang asawa habang buhay. O gamitin niya ang mga katibayan ng krimen. Upang ipadala ang buong angkansyen sa kabilang buhay. Buwisit naman. Sino ba talaga ang nagpakana kanino? Ikaw, pumasok ka muna rito. Ang kalokohang ito na ako mismo ang gumawa. Napakasimple lang pala ng pinagmulan. Kagabi, sa piging para ipagdiwang ang malaking tagumpay sa hangganan. Naparami ang lagok ko ng matapang na alak. Habang kumukulo ang utak ko sa alak. Nagkataon namang nakita ko sa isang madilim na eskinita. Ang kinatawang ministro ng korte ng dali na si Pei Yansu, nasasakay na sana sa karwahe. Naalala ko kung paano niya ako hayagang isinumbong sa hukuman dahil sa pag-inom kasama ang hukbo. Isang lumang sama ng loob na ikinahihiya ng mga iskolar. Tumingin muna ako sa paligid at nang makitang walang tao. Umakyat ang init ng ulo ko kasabay ng tama ng alak. Uminit ang utak ko. Kaya dumiretso ako sa kanya. Noong una, gusto ko lang talaga siyang takutin. At pagsabihan na huwad ang pagiging banal niya. Tinawag ko siyang bulok na opisyal. At sinabi kong ano ang pakialam ng isang opisyal na sibil sa gawain ng mga general. Pero nakasisilaw pala ang liwanag ng buwan. Lalo na sa mukha niya. Hindi ba madaldal ka naman, Ginoong Pei? 3 buwan mong isinumbong sa akin ng 7 ulit. Pati ang pagkatay ko ng 2 tupa para gantimpalaan ang mga kawal. Isinumbong mo rin sa hukuman. Bakit ngayon bigla kang pipi? Habang patuloy ko siyang minumura, unti-unting humina ang boses ko. At habang patuloy pa rin ang pagmumura ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napakagarang kumilos ng ating general. Paano maglalakas loob ang inyong lingkod? Bawasan mo ang satsat, isumbong mo pa ako at tingnan natin. Maniwala ka sa akin, aayusin kita rito mismo. Paano po ninyo nais ayusin ang inyong lingkod, General? Pei Yansu, sinasadya mo ba talaga ito? Ganito na ang kalagayan ng General. At itatanong mo pa rin sa inyong lingkod. Hindi nakikipagtalo ang inyong lingkod sa isang lasenggo. Ngunit, General, huwag ninyo pong saktan ang inyong lingkod. Ah! Tungkol naman sa mga sumunod na nangyari. Hindi ko na maalala ng malinaw. Ang naaalala ko lang, nagusot ko ang kanyang damit opisyal. At napilipit pa ang kanyang korona. Kung tungkol sa sumunod na nangyari, putol-putol na ang alaala ko. Alaynan. Dahil sa kalasingan, aksidente kong nakatulog kasama ang chinong demonyo ng hukuman. Ah! Habang sinusundan ko ang kasong ito, natuklasan ko. Halos tuluyang nawala ang tama ng alak sa katawan ko. Pero nang pag-isipan ko, bakit pa ako matataranta? Kung tutuusin, hindi naman kanais-nais ang reputasyon ng angkansyen. Noon, nahumaling ang nanay ko sa isang opisyal na sibil. At sa hating gabi ay sumugod siya sa hangganan kasama ang 800 kabalyero upang agawin siya pati ang kanyang kama. Ang kuya ko ay isang marangal na marquis na tagapagtanggol ng Hilaga. Ngunit ngayon ay nagsisilbi pa rin siyang walang pangalang kerida ng pinakamayamang babae sa kabisera. At ako, nakatulog lang ng lasing sa tabi ng kinamumuhi ang kaaway. Sa angkansyen, hindi man lang maituturing na usapin ang kasal pagkatapos ng hapunan. Isang aksidente lang talaga ang nangyari kagabi. 1,000 tael na ginto. Katumbas ng 3 munang mabubungang bukirin. Ibaon na lang natin ang kalokohang ito at kunin ang pera. Umalis ka. Bakit mo ginagamit ang damit ko? Para may alaala ka. Hindi ko inakalang pati ang buhay na hari ng impyerno ay hindi tumatanggap ng bayad para magpalampas ng buhay. Ang alam niya lang ay maningil ng buhay. Pei Yansu, inilagay mo ang kabaong sa tapat ng bahay ko para magpakamatay. Dumating ang inyong lingkod ngayong araw. Upang hilingin sa general na bigyan ako ng pagkakataong mabuhay. Winasak na ang malinis na pangalan ng inyong lingkod. Kung ayaw akuin ng general ang pananagutan, wala nang magagawa ang inyong lingkod kundi dalhin ang kahong ito ng ebidensya. At matulog dito habang buhay. Nababaliw ka na ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang nasa kahong ito.
ay pawang mga kopya lamang. Ang tunay at kumpletong kadena ng ebidensya ay nasa kamay lamang ng inyong lingkod. Kagabi, hinalay ng general ang inyong lingkod. May lihim na ugnayan tayong dalawa. Kalokohan, isinusugal niya ang buong angkan ng Shen laban sa akin. Ang kasong ito. Kung hindi iiwas ang inyong lingkod sa kasong ito, panlilin lang iyon sa emperador. Kung ilalabas ko ito, pupugutan ng ulo ang buong angkan ng Shen. Kaya, general, tanggapin mo ang kahong ito bilang dote. At pakasalan ang inyong lingkod. O kaya, ipapugot mo ang ulo ng inyong lingkod. At ipasok sa kabaong na ito. Gusto mong akuin ko ang pananagutan para sa iyo. CJ. Ha? Nawala ang dangal ng inyong lingkod dahil sa general. Alin man sa tanggapin ng general ang mga ito. At pakasalan ang inyong lingkod. O ikaw mismo ang humawak sa mga ebidensyang ito. At hayagang ipahayag ang aking krimen. Kapag hindi natapos ng maayos ang usapin ngayong araw, lulunurin ako ng mga matandang hangal sa tanggapan ng mga tagasuri. Sa dami ng dura nila. Sige na nga, pakakasalan kita. Pumasok ka rito agad. Ah! Ang salita ng general ay parang batas. Babalik na ang inyong lingkod upang maghanda ng dote. Ikaw mismo ang gumapang papunta sa kama ko kagabi. Tapos ngayon, nagkukunwari kang banal na lalaki. Nakatutok ang mga mata ko sa isang kontratang halos 1 metro ang haba. Napunong-puno ng napakaliit na sulat kamay bago ko naunawaan. Ang tusong soro na ito ay hindi talaga nawala ng dangal kagabi. Gusto lang niyang umakyat sa pwesto. General, pakipirmahan ito. Pei Yansu, paano mo nagawang linlangin ako? Sino ang pumayag na pumasok ka sa pamilya ko bilang asawa? Sinabi ko lang na pumasok ka rito. Nakita rin naman iyon ng general kanina. Alam iyon ng buong lungsod. Nawala ang dangal ng inyong lingkod dahil sa general. Kung hindi ako pakakasal sa pamilya mo, wala nang mukhang maihaharap ang inyong lingkod sa mundo. Higit pa roon. Mayroon pang lihim na kahon. At ang sarili kong pribadong kabangyaman. 100,000 pilak. 1,000 mo nang mabubungang bukirin. At 38 tindahan sa kabisera. Kasama ang mga titulo ng lupa. Sa buong buhay ko, pera lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko. Ilang tindahang imperial ba iyon? Sapat na para lustayin ng mansyon ng general sa loob ng 3 salinlahi. Ah! Ikaw. Ikaw. Tapos na ang kontrata. Salamat, madam, sa pagtupad sa hiling ng inyong lingkod. Sino ang tinatawag mong asawa? Teniente Lin, hatiin mo ang kabaong sa labas at gawing panggatong. Ayaw ng madam sa pagiging maramot. Ngayong gabi, maghanda tayo ng buong inihaw na tupa para sa mansyon ng general. Ah! Pei Yansu, makinig kang mabuti. Hindi ako asawa mo. Ipaabot mo ang mga salita ng punong opisyal na ito sa korte ng dali. Simula ngayong araw, nakalive sa pagpapakasal ang punong opisyal na ito. Huwag kayong lumapit sa akin para sa maliliit na kaso. Ngayon ko lang naintindihan. Gumastos ako ng pilak pero hindi ko man lang siya napaalis. Pei Yansu. Ginang. Maikli ang ligayang dulot ng isang gabi ng tagsibol. Panahon ng suriin ang mga kwenta. Ako, ang dakilang tranquilizing general ng bayan. Talaga bang ipinagbili mo ang sarili mo? Maikli ang ligayang dulot ng isang gabi ng tagsibol. Ligaya ang sinasabi mo, aba, malaking kalokohan. Umalis ka at pumunta sa silid sa kanlurang pakpak. Huwag kang magtangkang pumasok sa pangunahing bulwagan. Kapag wala ang utos ko, huwag kang hahakbang kahit kalahating hakbang papasok. Ako mismo ang babali sa mga binti mo. Susundin ng inyong lingkod ang utos. Malamig ang hangin sa gabi. General, huwag mong sipain ang kumot. Si Raulo. Limampung tael ang ninakaw ng katiwalang si Wang. Ayon sa batas ng dakilang Qi, baliin ang mga binti niya at itapon palabas. Susunod na biyanan. Pei Yansu, pumasok ka sa mansyon ko at umasta kang ikaw ang amo. Sobrang mapagtanggol ako sa mga tauhan ko. Kahit aso pa ang tauhan ko. Walang karapatang pagalitan siya ng isang tagalabas. General, pakalmahin ninyo ang inyong galit. Ginagawa rin ito ng inyong lingkod para sa kapakanan ng ating tahanan. Kagabi, bahagyang sinuri ng inyong lingkod ang mga kwenta. Natuklasan kong taon-taon nang nalulugi ang mansyon ng general. May kumuha pa ng inyong personal na selyo at ginamit iyon sa pagpapautang.
Isang oras ang ginugol ng inyong lingkod. Nabawi ko para sa inyo ang 3,000 tael na salapi. 200 munang mabubuting bukirin sa labas ng kabisera. Mas mabuti sigurong kunin muna natin ang 3,000 tael bago mag-usap. Mas mahusay pa pala ang pagkukwenta mo kaysa sa mga kagamitan sa pagpapahirap ng korte ng dali. Yamang naniniwala ang general na mahusay akong mamahala. Mula sa araw na ito, ang pamamahala sa loob ng mansyon ng general ay pangangasiwaan ng inyong lingkod. Buong kapangyarihan itong inaako ng ginang ng tahanan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, palakihin ang kita at bawasan ang gastos. Abolido na ang 50 tael na buwanang ginagastos ng general sa pakikinig ng musika sa gusali ng Chonfeng. Sarili kong pinaghirapang pera iyon. At bakit ikaw ang mamamahala roon? Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon ay may asawa na ang ginang. Hindi maihahambing ang mga payat at malalaswang bulaklak sa labas. Sa malinis at marangal na inyong lingkod. Simula ngayon, ang buwanang ekstrang gastos ng general ay babawasan sa 3 tael na pilak. Sapat na iyon para bumili ng matatamis na kastanya sa lansangan. Sapat na. 3 tael lang at mamamatay ka, bruha, umagaw ka na nga ng pugad ng iba. General, nagpadala ang ministro ng digmaan ng isang tao. Sinabi niyang gagawin daw siyang personal ninyong tanod. Ang ministro ng digmaan. Hindi ba siya ang ipinadala ng mortal kong kaaway para manmanan ako? Ako po si Yonche, inyong lingkod. Pagbati sa general. Isang taong ipinadala ng kaaway sa politika. Sa pagpunta niya rito, dapat man lang akong mabayaran ng kaunting pila. Ay, napakabukas palad naman ng kagawaran ng digmaan. Saktong-sakto ang pagdating niya. Hindi man lang umabot ng kalahating araw si Yonche bilang espiya sa mansyon. Ginamit na niya ang pagkukunwaring tanod upang paikutan at siyasatin ang buong labas ng silid-aklatan ko. Ang mga ruta ng mga tanod sa mansyon ng general ay halos kabisado na ng inyong lingkod. Ipinadala ka ng matandang Soro sa kagawaran ng digmaan bilang tanod, hindi para magsagawa ng pagmamanman. Pinanatili kita rito para may buhay na magpapakalat ng maling balita. Hindi ko akalaing muling lilitaw ang buhay na hari ng impyerno na si Pei Yansu. General, kararami ko lang magpakulo ng pilak na karayom mula sa bundok Jun. Ah! Ha 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 ha! Tanod yun! Bakit mo ako papatayin? Kalokohan, hindi man lang kita nahawakan. Ayon sa mga batas ng dakilang ki, ang pagtatangkang pumatay ng opisyal ng hukuman ay katumbas ng pagtataksil. Lumalakas na talaga ang loob ng ministro ng digmaan. Talagang lumalaki na ang kapal ng mukha niya. General, ngayon ko lang nakita. Matalas ang inyong paghatol, General. Siya ang palihim na kumilos laban sa atin. Dalhin ninyo ang salaysay na ito. Idagdag pa ang pinsalang tinamo ng inyong lingkod. Sa sesyon ng korte bukas ng umaga, tinitiyak ng inyong lingkod na mapagbabayad ang ministro ng digmaan. Nang hindi bababa sa 10,000 pilak para sa general. 10,000 pilak. Kung ikukumpara sa halagang ito, walang halaga ang espiya niyang si Yunche. Hindi man lang katumbas ng isang umutot. Yunche, sobra na ang tapang mo. Naglakas loob kang tangkaing patayin ang isang opisyal ng korte sa mansyon ng general. Mga kawal, dalhin siya sa piitan ng korte ng dali. Tandaan mo ito, General. Sapat nang may isang lalaki sa loob ng mansyong ito, ang inyong lingkod. Sino pa ang mga ngahas magpasok ng ibang lalaki sa tabi ninyo? Wala akong tutol kung pati sila at ang pera nila ay mapasok at hindi na makalabas. Kakapag-asawa ko pa lang sa lalaking ito na parang berdeng saa. At agad na siyang nakasingil ng 10,000 pilak mula sa ministro ng digmaan para sa akin. Sulit na sulit ang ibinayad ng matandang iyon na ministro ng digmaan. General, kailangan ninyong lagyan ng gamot ang sugat. Anong gamot naman? Hindi ba sumasakit ang sugat sa kaliwang balikat ninyo mula sa hilagang disyerto 10 taon na ang nakalipas? Kahit si Ling Feng ay hindi matukoy ang eksaktong kinalalagyan ng sugat na ito. Huwag kang gagalaw. Sinuri ni Pei Yansu maging ang bawat peklat sa katawan ko. Pritong tinapay mula sa hilagang disyerto. Walang sibuyas, pero dinagdagan ng 3 kutsarang suka.
Noong 16 na taong gulang ang general. Nagtago kayo sa hukay sa hangganan at palihim na uminom ng matapang na alak. Tanda pa rin iyon ang inyong lingkod. Nang araw na iyon, tayong dalawa lang ang naroon. Pei Yansu, ilang taon mo ba talaga ako minamanmanan? General, may masamang balita tungkol kay Ginoong Pei. Nasa labas ang ministro ng digmaan at umiiyak na inaapi raw siya. Sinasabi niyang pangingikil daw ang ginawa natin. Isusumbong pa raw niya tayo sa palasyo. Kung pangingikil lang pala, mukhang kulang ang 10,000 pilak. Ginang, napakaingay ng matandang iyon. Natatakot ang inyong lingkod, baka maaari. Tama na, magpahinga muna tayo. Makihiga sa iisang silid kasama ang ganitong klaseng tao. Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Sige na, matulog ka na. Sa silid aklatan ako matutulog ngayong gabi. Huwag kang lalapit. Maunawaan mong hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Qin Shuang, hindi ka makakataka sa akin. Kung hindi kita kayang kalabanin, hindi ba pwedeng umiwas na lang ako? Dito ka na lang ngayong gabi. Magtiis ka muna sa isang gabi sa matigas na higaan. Kaya pala hindi ito para magparusa ng tao. Sinadya mong hulaan na pupunta ako. At inihanda mo na ang daan ng pagtakas. Lesiu, binago mo ang silid aklatan ko. General, dahil ayaw ninyong gumastos ng 50 pilak para sa alak. Mas pinili ninyong magtago rito at magtiis sa lamig. Kung gayon, kasalanan ito ng inyong lingkod. Ngayong nakabalik na sa kabisera ang general, hindi maaaring pati alak ay hindi ninyo matikman. Basta bumalik kayo sa pangunahing silid upang magpahinga. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin ninyo mula ngayon. Kung sa tingin ninyo ay kulang pa. Bukas, ipapangalan ko na sa general ang buong bahay. Nakakatakot nga talaga. Pero napakasarap ding pakinggan ng alok na iyan. Hindi ito nangangahulugang nakipagkompromiso ako. Ito ay personal na pagmamatsyag. Lilik. Dahil taos puso naman ang pagsisisi ni Ginoong Pei. Kung hindi siya bibigyan ng daan ng inyong general, magmumukha namang maliit ang loob ko. Tara. Tingnan nga natin kung ano talaga ang pakay niya. Ano ba talaga ang gamot na ibinibenta mo sa loob ng sisidlang iyan? Sa loob niyan, maunawaan mong hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Bakit parang nanalamig ang batok ko? Para akong nagbukas mismo ng pinto para sa lobo. Lesiu. Kagabi, isiniksik ko si Pei Yansu. Sa ilalim ng unan. Kaninang umaga, isinumbong na agad ako sa palasyo ng Jinling. Mahal na emperador, walang pakundangan si General Shen Jingshuang. Napakabastos at walang modo. May malinaw na saksi ang inyong lingkod. Kagabi, isang malakas na kalabog ang nagmula sa silid aklatan ng mansyon ng general. May nakakita mismo kay General Shen. Na hinihila at kinakalagkad si Teniente Pei. Pati sa pilitan niya itong kinalagkad papasok sa silid. Ang ganitong pagyurak sa dangal ng tao. At paglapastangan sa isang opisyal ng hukuman. Ay tunay na kahihiyan para sa buong Dakilriz. May malinaw na saksi ang inyong lingkod. Nananman ka lang sa pader ng mansyon ko para makinig sa usapan, ano? Mahal na emperador. Totoo ang sinabi ng ministro ng digmaan. Kagabi, tunay nang naging marahas sa inyong lingkod ang general. Ah! Pero, general, para kanino ba iyon? Malapit nang sumapit ang taglamig. Kulang sa damit na panlamig ang mga kawal sa hangganan. Nagpalipas ng gabi ang general sa silid aklatan. Upang magdamagang suriin ang talaan ng suplay ng hukbo. Nakita kong namumula na ang mga mata niya sa pagpupuyat. Labis akong nag-aalala para sa kanya. Gusto ko sana siyang pauwiin sa pangunahing silid upang magpahinga. Ngunit dahil abala ang general sa mga usapin ng bayan. Kaunti lamang ang paghila at pagtulak niya sa inyong lingkod. Bastos ba talaga siya sa inyong lingkod? Hindi. Ang nasa puso niya ay ang buong bayan ng Dakilriz. Ang inyong lingkod ay isa lamang sa mga hindi niya mapagtuunan ng pansin. Aba, ang galing mong umarte. Tumpak na tumpak ang sinabi ni Pei, aking minamahal na lingkod. Iniisip ni General Shen ang bayan at ang mga mamamayan. Ngunit sa halip na unawain siya, sinisiraan ninyo pa ang kanyang pagsasama. Kasuklam-suklam na kalokohan. Kung napakaluwag ng oras ninyo, mahal na ministro. Pati ba ang tampuhan naming mag-asawa sa silid ay pakikialaman ninyo? Bakit hindi ninyo gamitin ang oras na iyan sa paghahanap ng pondo para sa sweldo ng hukbo? Iminumungkahi ng inyong lingkod na bawasan ng kalahating taon ang sahod ng ministro ng digmaan. At gamitin iyon sa pambili ng damit na panlamig ng mga kawal sa hangganan. Sa ganoon, hindi masasayang ang pakikinig niya sa usapan sa pader. Alaynan.
Pinapahintulutan ko. Pei Yansu, sayang ang galing mo sa pag-arte kung hindi ka sasali sa tanghalan. Tiyak na sisikat ka sa entablado. Basta mapoprotektahan ko ang aking asawa. Ano naman ang masama kung minsan ay umarte ang inyong lingkod? Tutal, nailigtas naman ang dangal ng aking asawa. Kaya mas marami akong pwedeng hinging kabayaran. Iyong 200 ektaryang matabang lupa sa labas ng kabisera na isinumite mo kagabi. Ako mismo ang lalabas ng lungsod upang magsiyasat. At dadaanan ko rin ang kampo sa labas ng lungsod upang ayusin ang pagpapalit ng pwesto. Hindi ako makakabalik sa kabisera sa mga susunod na araw. Kaya mas mabuti pang umayos ka. At manatili sa bahay bilang isang masunuring asawa. Hihintayin ng inyong lingkod ang pag-uwi ng aking asawa. Kung aalis siya ng mag-isa sa kabisera, huwag na siyang umasa na makababalik ng payapa. Mukhang may gustong maging malambing sa akin. Parang ang simoy ng hangin sa labas ng kabisera ay umaalingasaw sa ginto at pilak. General, hindi pa nga naipapasok sa kabangyaman ang 100,000 pilak na bayad sa pinsalang emosyonal. Pati ba ang ani sa taglagas ng susunod na taon ay binibilang mo na? Wala kang kaalam-alam. Ang tawag dito ay pag-ingat bago dumating ang unos. Ang 200 ektaryang lupa na isinumite ni Pei Yansu kagabi ay magiging totoong ginto at pilak sa susunod na taon. Sandali! Ito ang likas na babalang nabuo matapos gumulong sa bunto ng mga bangkay. Ah! Ito ang pinakamataas na lihim na hudyat ng paghingi ng saklolo mula sa korte ng dali. May nangyari kay Pei Yansu. General! Sumakay! General, mag-ingat kayo. Ano na ang nangyari sa kinatatakutang hari ng kamatayan ng buong hukuman? Ngayon, pati 3 pilak ay pinagkakaguluhan niya. Wala man lang lakas para pumatay ng manok. At isa na lamang siyang mahinang Diyos ng yaman na inuubo ng dugo. Ang mga tusong matandang soro sa kagawaran ng digmaan ay napakalaking kahihiyan ang sinapit natin sa korte. Malinaw na sinamantala niya ang pag-alis ko sa kabisera para apihin ang asawa ko. Ha! Pei Yansu, kapag naglakas loob kang galawin ang kahit isang bahagi ng 10,000 tael na ito, bago mo pa man maubos ang paggastos dito, mamamatay ka na. Kahit hukain ko pa ang puntod ng mga ninuno mo, hihilahin pa rin kitang pabalik. Asawa ko iyan at ako mismo ang sumunggab at nag-uwi sa kanya. Kahit kailangan niyang mamatay. Sa talaan ng gastusin ko lang siya mamamatay. Mag-iwan ng buhay. Kung papatay kayo, pumatay na kayo. Kapag kumurap man ako, hindi ako karapat-dapat maging espada ng kagawaran ng digmaan. Papatayin kita. Ayon sa batas ng Dakilang Ki, ang lihim na pagpaslang sa mga opisyal ng korte ay parusang paghiwa, hiwalay ng katawan at paglipol sa 3 angkan. Pinapakain kayo ng kagawaran ng digmaan. At tinuruan kayong lumaban hanggang kamatayan ng hindi umaatras. Pero hindi nila kayo tinuruan kung paano mamatay sa korte ng dali. Ang kamatayan ay hindi ang pinakamasamang wakas. Mas nakakatakot ang biyayang kailangan mong paglimusan. Hindi gumagamit ng mga instrumento sa pagpapahirap ang inyong lingkod sa pagtatanong. Ang batas lamang ng Dakilang Ki ang aking ginagamit. Sa pagbagsak ng unang tabak na ito, ang sakit ang magiging pinakamabuting gamot. Panatilihin mong tumitibok ang puso mo. Pananatilihin kang gising ng inyong lingkod habang binibilang mo kung paano unti-unting nagiging ebidensya ng krimen ang laman at dugo mo. Masasaksihan mong bumagsak ang mga kasamahan mo. At ikaw mismo ang susulat ng salaysay ng pagtataksil ng ministro ng digmaan. Sa harap ng batas ng Dakilang Ki at ng mga alituntunin ng inyong lingkod, walang tabak ang makakaalis ng buong buto. General, dumating ka. Pei Yansu.
Akala ko hindi ko na muling makikita ang general. Nagkukunwari lang siya. Siya mismo ang nanaksak sa sarili niya. Baliw siya. Naglakas loob kang saktan ang tao ko. Sino ka ba para umasta ng ganyan? Ah! General, huwag ninyong dungisan ang inyong mga kamay dahil sa akin. Walang malala sa inyong lingkod. Sugat lamang ito kahit masakit. Pero basta narito ang general. Wala nang kinatatakutan ang inyong lingkod. Mga kawal, putulin ang mga kamay at paa ng mga walang hiyang ito. Ibitin silang lahat sa tarangkahan ng lungsod at patuyuin sa hangin. Bakit hindi pa gumagapang dito ang mga walang kwentang manggagamot ng korte ng dali? Ako na ang kukuha ng gamot. General, magulo ang silid-aklatan. May napakahusay na gamot sa sugat sa lihim na lagayan ng pribadong imbakan ng inyong lingkod. Ano na naman ang itinatago mo rito na ayaw mong makita ng iba? Taglamig, ika-4 na taon ng saoning. Humahampas ang malamig na hangin at bumabagsak ang makapal na nyebe. Ngayong araw, uminom si Shuang Er ng 3 tasa ng matapang na alak. Ipinahayag niyang kikitain niya ang lahat ng ginto at pilak sa buong mundo. Napakatapang ng alak na ito. Sinusunog ang sikmura. Hindi ko alam kung kailan. Siya muling lilingon para tingnan ako. Hindi ito basta isang samahan ng mga espiya. Isa itong baliw na kumokontrol sa buong korte at bayan. 10 taon nang binubuo ang pakana. Sandali, ang galing pala ng pintor na ito. Kung gagamitin itong watawat ng hari ng kamatayan ng korte ng dali, at ipapakuha sa subasta bilang obra maestra, siguradong makakakuha ito ng hindi bababa sa 2,000 tael na ginto. General! Ah! Huwag ninyong tingnan, General, huwag. Kinikilala ng inyong lingkod ang kasalanan. Lumampas sa hangganan ang inyong lingkod at nag-isip ng mga bagay na hindi dapat. Susunugin agad ng inyong lingkod ang mga ito. Tapos na. Ano mang kayang lutasin ng pera, hindi ko lulutasin sa pamamagitan ng damdamin. Parang napunit na ang kasulatan ng buhay ko. Shen Jingshuang, narito ang 100,000 tael na ginto. Basta agad mong pirmahan ang kasulatan ng diborsyo. At ibigay si Pei Yansu sa prinsesang ito. Mapapasa iyo ang lahat ng perang ito. General Shen, malubhang nasugatan si Ginoong Pei. Palagi kayong nakikipagdigma. Wala siyang alam sa pag-aalaga ng tao. Hawak ang napakalaking halagang ito. Hindi na kailangang mangamba sa suplay ng hukbong suandya mo. Bakit hindi mo nalang pagbigyan ang iba? 100,000 tael. Sa perang ito, makakakain ng karne araw-araw ang hukbong suandya ko. Pati mga kabayong pandigma, mapapakinang ko ang mga paa. Ahem, ahem, ahem. Mahal na prinsesa, huwag ninyo pong pilitin ang general. Tunay ngang malulutas ng 100,000 tael na ginto ang kagipitan sa suplay ng hukbo. Hindi kailanman na naisin ng inyong lingkod na maging pabigat sa general. Basta tumango lamang ang general. Mag-iimpake na ang inyong lingkod at pupunta sa mansyon ng prinsesa. Ngunit dumudugo pa rin ang sugat ng inyong lingkod. Baka hindi ko kayang maglakad ng mag-isa. Kagabi, muntik nang maubos ang dugo ko sa pagliligtas sa iyo. At ngayon, nakatayo ka pa rin dito, nagpapalamig sa hangin. Ah! Ha 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 ha! Huwag ka munang mangarap tungkol sa 100,000 tael. Si Pei Yansu ay isang marangal na opisyal na nasa 2 antas, ang ministro ng korte ng dali. Bukod sa taunang sahod, may dagdag pang benepisyo at panggatong. Kahit kaunti lamang, kumikita siya ng 3,000 tael bawat taon. At ang mga tanyag na kaligrapiya at pinta sa kanyang pribadong imbakan. Kahit basta ibenta lang, nagkakahalaga na ng daan-daang libong tael. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang napakagwapo kong asawa, kahit nakatayo lang, ay mas mahalaga pa sa 100,000 tael mo, alam mo ba? Akala ninyo, sa mumunting 100,000 tael lang. Mabibili na ninyo ang buhay na kabangyaman ng general, managinip kayo. Ah! Sa bariyang iyan, akala ninyo pwede na ninyong agawin ang tao sa akin. Bitbitin ninyo ang bulok ninyong pera at umalis kayo rito. Si Pei Yansu ay akin habang nabubuhay. At kung mamamatay siya, akin pa rin ang bangkay niya. Sino mang magtangkang gumamit ng pera para saktan siya, ay tatagain ko mismo. Shen Jingshuang, paano mo nagawa iyon? Kung mangahas siyang tumango.
Sisingilin ko ang buong bulok na utang na iyan pati interes. Bibilhan ko pa siya ng candy. Tapos na. Ang sulat kamay kong kayang lutasin ang lahat sa pera at hindi sa damdamin. Ay tuluyan ng napunit. Hindi ko kayang panoorin siyang magdusa kahit isang segundo. General. Para sa inyong lingkod, General. Tinanggihan ninyo pati 100,000 tael na ginto. Wala nang maipambayad ang inyong lingkod sa kabutihang ito. Kaya ang susi ng aking pribadong kabangyaman na lamang ang iaalay ko. Tumahimik ka at bumalik sa kama. Humiga ka roon. Kapag lumabas ka pa ulit para magpalamig sa hangin. Ako mismo ang magkakaltas ng pera sa pribado mong bulsa. Susunod po ang inyong lingkod. Pakikipagsabuatan sa kaaway at pagtataksil sa bayan. Malupit nga ang hakbang na ito ng ministro ng digmaan. Binalak niyang iparatang sa aking ginang ang lihim na pakikipagkasundo sa hukbo ng kaaway sa Hilaga. Kapag naiharap ang bagay na ito sa silid-aklatan ng emperador, mapugutan agad ng ulo ang 100,000 kawal ng hukbong Suandya. At lilipulin ang buong angkan ng Shen. Mahal na opisyal, patawarin inyo ako. Maganda ang pagkakabuo ng bitag. Sayang lamang, napakapangit ng pagkakagawa ng huwad na ebidensya. Matigas at walang buhay ang panggagaya sa sulat kamay. Palagi kasing humahawak ng espada ang aking ginang. Dapat matalim ang galaw ng kanyang panulat at may taglay na mabagsik na dating. At ang selyong pandaraan na ito. Karaniwang pulang buhangin lamang ang ginamit. Mukhang ni magandang tinta ay hindi na kayang bilhin ng mahirap na kagawaran ng digmaan. Ang pakikipagsabuatan sa kaaway ay isang krimeng karapat-dapat sa kamatayan. Hindi kakayanin ng isang mandirigmang tulad ni Shen Jingshuang. Kailangang dagdagan ng kaunting pampalasa. Sabihin nating ang ministro ng korte ng dali. Si Pei Yanzhu ay nagbanta na puputulin ang suplay ng pagkain at kumpay. Upang pilitin siyang pagtakpan ang paglustay sa pondo. Lahat ng ninakaw na salapi ay personal na pinangasiwaan ni Pei Yanzhu. Pati ang liham na ito, pinilit ni Pei Yanzhu ang suspect na isulat para sa kanya. Panginoon, hindi po maaaring gawin iyan. Malaking krimen laban sa trono ang pagtataksil. Ipinapahamak ninyo ang buong angkan at pati ang sarili ninyong buhay. Siya ang espada ng dakilang Qi. Kapag nabali ang espada, wala nang matitira. Kailangan lamang akong gawing pinuno ng krimen, isang halimaw na walang kapatawaran. Upang siya ay manatiling isang malinis at inosenteng biktima. Kung hindi nakatutok sa leg ko ang espada ni Lingying, paano niya malalaman ang sakit ng puso? Ipasok ang bagong liham sa lihim na talaan ng korte ng dali. Iharap ito sa emperador bukas ng umaga. Itira ang orihinal. Lingying, sabi mo malamig at mamasa-masa ang bilangguan ng dali. Dadalhin ko ba ang kubrekamang seda na maihibla ng yelong uod? O ang kubrekamang may gininto ang sinulid at malambot na telang luo? Baka dapat magdala rin ako ng palayok na lila ang buhangin. Siguradong gaspang na gaspang ang tasa ng saaroon at makakatusok ng labi. Panginoon, baliw ka talaga. Ang punong hukom ng korte ng dali na si Pei Yanzhu ay pinaghihinalaang nagbabalak ng paghihimagsi. Agad siyang dakpin at ikulong sa selda ng mga nahatulan ng kamatayan. Dadaan siya sa paglilitis ng 3 kagawaran. Kapag napatunayang lubos ang mga ebidensya ng krimen, ipatutupad ang hatol pagkaraan ng 3 araw. Dumating ang kautusang imperial, si Pei Yanzhu ay pinaghihinalaang nakikipagsabuatan sa kaaway at nagbabalak ng paghihimagsi. Agad siyang dakpin. Ha! Ginoong Pei, napatunayang lubos ang mga ebidensya ng iyong krimen. Huwag mong sabihing lalaban sa kautusan ang korte ng dali at tatangging magpahuli. Ayon sa batas ng daki, may takdang panahon ang pagkulong. Habang nakakulong ang mga opisyal na nasa 2 ranggo pataas, maaari silang magdala ng mga personal na gamit na palagi nilang kailangan. Hindi maaaring, bago pa man mahatulan si Komandante Zhao, ay inaabuso na ninyo ang kapangyarihan at nagpaparusa ng labag sa batas. Pakisabi sa ministro ng digmaan ang mga salitang ito. Maganda ang pagkakagawa ng mga ebidensya ng krimen. Siguraduhin mong maipako sa kanya ang krimen sa harap mismo ng emperador. Huwag na huwag kang lalambot. Kung hindi, kapag nakalabas ng buhay ang lingkod na ito, siya ang unang pupuksain ko kasama ang buong angkan niya. Kung pagbabatayan ang oras, dapat ay nakarating na sa kampo sa labas ng kabisera ang balita ng pagkamatay niya. Sa ugali ni Shuang Er, tiyak na darating siya na may dalang espada upang lusubin ang bilangguan. Buksan ninyo. Pei Yanzhu. General, bilisan ninyo, napakalubha ng mga krimen ng lingkod na ito. Huwag ninyong idamay ang malinis na pangalan ng general. Tumahimik ka, ako na ang maglalabas sa iyo. Sino ang may lakas ng loob na humarang sa akin? Papaslangin ko ang buong kabiserang ito. 10 taon na ang nakalipas sa hangganan.
Pinanood ng lingkod na ito ang likod ng general habang naglalaho ito sa buhangin at hangin. Hindi ako kailanman nangahas na lumingon. Ngayon, kung mamamatay ako sa bisig ng general, hindi masasayang ang 10 taon ng paglilingkod ko. Sandali. Bakit parang amoy pato na inihaw sa restoran ng Juxian? Pi Yanxiu. Kumakain ka ng pagkain ng restoran ng Juxian habang nasa bilangguan. General, totoong malubha ang mga tinamo kong sugat. Natatakot lamang ang lingkod na ito na maging masamang espiritu sa daan patungo sa kabilang buhay. Kaya nagpasugo ako ng kaunting huling hapunan. General, kung hindi kayo naniniwala, babangga na mismo ang inyong lingkod sa rehas na ito hanggang mamatay. Wala ka talagang hiya. Bumangon ka riyan. Dalhin mo ang peke mong ebidensya at ang kalahating pato. Sumama ka sa akin sa palasyo ng Jinling. May mga taong tatagain ako. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas humawak sa aking asawa. Paghihimagsik. Ang punong hukom ng korte ng Dali ay nakakulong at naghihintay ng paglilitis. Nangahas kang mamuno ng mga kawal at wasakin ang tarangkahan ng bilangguan. Nasaan ang mga bantay ng palasyo? Dakpin ninyo para sa akin ang 2 suwail na taksil na ito. General, huwag kayong padalos-dalos. Huwag ninyong salungatin ang emperador dahil sa akin. Ayos lang na magtiis ng kaunti ang inyong lingkod. Basta ligtas kayo, General. Anong pagtitiis ang sinasabi niya? Pati ang kamangyan, sagot ng korte ng Dali. Siya rin mismo ang umorder ng inihaw na pato. Lasiw. Mahina talaga ang katawan ng asawa ko. Mabigat daw pati ang hawak na panulat na seda. Kung manlilinang lang ang matandang hamak na iyon, ayos na sana. Binili pa talaga ang mga bantay ng bilangguan. Pinahirapan ninyo ang aking asawa hanggang maging ganito siya. Kapag hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, papatayin ko ang matandang asong iyan. Mahal na emperador, saklolo. Si Shen Jingshuang ay nang hostage sa isang opisyal. Malinaw ang ebidensyang taksil si Pei Yansu. Pagtataksil sa bayan. Mahal na ministro, karaniwang sinabar lamang ang ginamit sa peking liham na ito. Napakalambot din ang dulo ng panulat. Sa isang pagtatanong ko sa bilangguan, inamin ng espiya ang lahat. At hindi lamang iyon. Habang labis na pinahihirapan ang inyong lingkod sa piitan, sinamantala ko ring halughugin ang tirahan ng ministro ng digmaan. Ang 3 bowl na ito ay naglalaman ng lahat ng tala ng ministro sa nakalipas na 3 taon. Kasama ang paglustay sa sweldo ng hukbo at pagbebenta ng mga posisyon at titulo. Mukhang hindi sapat ang laman ng utak ng buong angka ninyo para tumbasan ito. Ang kaunting takot na sinapit ng inyong lingkod kagabi sa piitan. Paglustay sa sweldo ng hukbo. Pagbebenta ng mga posisyon at titulo. Nilustay ng matandang buhong na ito ang napakaraming salapi. Napakagaling naman ng tusong ito. Hindi lang pala para manggulo at humingi ng hustisya ang mag-asawang ito ngayon. Pumasok sila sa palasyo ng Jinling na may dalang espada para manamsam at magpabagsak ng bahay. Gaano karaming langis ang maaaring pigain sa pinatabang baboy na ito? Napakabuti ninyong ministro ng digmaan. Pagnanakaw sa pondo ng hukbo. Pamimeke ng ebidensya. Ano pa ang masasabi ninyo? Mahal na emperador, si Pei Yansu ang namamahala sa mga bilangguan. Napakadali ng pekin ang mga talaan. Ayon sa batas ng Daki, walang pagdinig ng 3 kagawaran. Hindi maaaring hatulan ng kamatayan ang inyong hamak na lingkod batay lamang sa isang panig ng salaysay. Lasiw. Mahal na ministro, nais ninyo talagang makipagtalakayan sa akin tungkol sa batas ng Daki. Tomo 7 ng batas ng Daki. Ang maling paratang ay ibinabalik sa nag-akusa. Ipinakulong ako ng ministro sa bilangguang kamatayan. Dahil dito, bumalik ang dati kong karamdaman. Ayon sa pamantayan ng Imperial na ospital, kailangan ko ng 10 taong supply ng pinakamamahaling yebeng lotus mula sa Tayanshan upang mabuhay. Katumbas iyon ng 50,000 layang napilak. Bukod pa rito, pinarusahan ako ng mga daga ng malaking bilangguan. Wala nang lakas ang inyong lingkod kahit pumatay ng manok. Matindi ang takot na aking sinapit. Ito ang bayad sa pinsalang dulot ng takot. Idagdag pa ang wasak na kasuotang sutlang panghukuman na ipinagkaloob ng emperador. Kapag pinagsama, aabot iyon sa 30,000 layang na ginto. Pei Yansu, panginikil na iyan. Sarili mong damit iyan. Napakamapagpakumbaba ng kwenta ng aking asawa. Matigas pa rin ang ulo ng ministro at ayaw magsisi. Sinubukan pa niyang manira at baliktarin ang paratang laban sa isang mahalagang opisyal. Napakasama ng kanyang saloobin. Dagdagan ng 1 antas ang kanyang parusa. Doblehin ang multa. Bayad sa gamot na walang kita, pinsalang dulot ng takot, at dobleng parusa sa paninirang puri. Isang bagsak ang halaga. 100,000 layang na ginto. Mahal na emperador, saklolo. Nang aagaw na ng salapi ang babaeng demonyong ito sa palasyo ng Jinling.
15,000 liang lamang ang kabuang nasamsam sa bahay. Isang salita mo lamang, kinukuha mo na agad ang 100,000 liang. Kung gayon, ano na ang ipakakain ninyo sa akin? Shen, mahal kong ginang, at Pei, mahal kong Ginoo, kayo ay nagulat. Sobrang sakit ng kalooban ko. Ngunit, hindi ba labag sa tuntunin ang 100,000 liang na ginto? Tama ang sinabi ng emperador. Tunay ng labag ito sa tuntunin. Bigla ko tuloy na alala. Ang regular na pagkukumpuni at pondo ng bilangguan. Tila ang kagawaran ng palasyo ang nangangasiwa roon. Napakasama ng kalagayan sa bilangguan. Dahil dito, nagkasakit sa takot ang aking asawa. Hindi ba dapat ang kagawaran ng palasyo? Ang umako sa kalahati ng pananagutang magbayad pinsala. Nababaliw na ba siya? Itinutok talaga ng babaeng tulisan na ito ang kamay niya. Sa supot ng salapi ng emperador. 150,000 lay ang naginto. Dagdag pa ang 30 tindahan sa timog ng lungsod. Ang lahat ng kinurakot ng ministro ng digmaan ay grasa ng taong bayan. Dapat ay buo itong mapunta sa kabangyaman ng imperyo. At ipamahagi ng kagawaran ng pananalapi. Mahal na emperador, ibig ba ninyong sarilinin ang masarap na parte? At gamitin pa ang hinihingi ni General Shen. Na 100,000 pilak bilang pambayad pinsala. Sandali muna. May utang sa aking asawa ang ministro ng digmaan. Na 100,000 pilak, personal na alitan iyon. Samantalang ang 15,000 pilak na ito ay para sa kabangyaman. Buong puso ko itong sinasang-ayunan. Ngunit kung ang mga opisyal ng kagawaran ng pananalapi ang maglilinis sa mga bahay, baka pagdating ng 15,000 pilak sa kabangyaman, wala nang matira kahit 5,000. General Shen, huwag kang basta manlate. Ano ang palagay ni aking mahal na Shen? Ang maruming at nakakapagod na trabahong ito sa pagkumpiska ng ari-arian ay kailangan gawin ng korte ng dali at ng aking hukbong suandya. Tinitiyak kong kahit ang gintong nakatago sa ilalim ng palikuran ay hukay namin. Ngunit ang napakalaking halagang ito. Ihingi ang inyong lingkod ng 7 bahagi sa 10. 7 bahagi ang kukunin mo. Hindi po, mahal na emperador. Nagkamali kayo ng dinig. Ang inyong lingkod ang kukuha ng 7 bahagi. At ang kabangyaman ang kukuha ng 3 bahagi. Kahanga-hanga, ang 7 bahagi ay 100,000 at 5,000 pilak. Akala mo ba palengke ang bulwagan ng palasyo? Huwag nang banggitin muli ang bagay na ito. Ang pinakamarami kong maibibigay kay Pei Yanshu ay 1,000 pilak para sa gamot. Mahal na emperador, pakalmahin ninyo ang inyong galit. Kahapon, nilamig ng husto ang inyong lingkod sa bilangguan. Halos mabiyak ang aking ulo sa sakit. Baka nagkaroon ako ng sakit na pagkawala ng alaala. Ang 12 lugar na nakatala sa talaang iyon. Pati ang paraan para malutas ang mekanismo ng lihim na lagusan. Parang tuluyan ko nang nakalimutan. At ang payat kong katawang butot balat. Huwag nang banggitin ang 1 taon at kalahating pahinga para magpagaling. Kung hindi ako mismo ang mangunguna. Paano kung aksidenteng sumabog ang pulbura sa lagusan? Ang 150,000 pilak na ginto ay baka maging abo na lamang lahat. Ito na ba ang lantaran mong pangingikil? Kapag hindi nagbayad, pasasabugin ang kabangyaman. Kung ganoon, walang sinuman ang makakakuha nito. Lasiw. Kalahati-kalahati tayo. Iyan ang huling alok ko. Pei Yanshu, kapag naglakas loob kang maghatid ng kahit isang kasama sa kabangyaman, ibabalik kita agad sa bilangguan ng mga patay. Maliwanag at makatarungan ang mahal na emperador. Susundin ng inyong lingkod ang utos at hindi sisirain ang utos ng emperador. Itong ganid na Soro. Bakit ang tagal niyang magpunta para kumpiskahin ang ari-arian? Huwag sanang muling bumuka ang sugat mo. General, sapat na ba ito? Eksaktong 75,000 pilak, walang kulang. Kasama na rin ang mga titulo ng 30 tindahan. Narito na ang lahat. Ano ba ang ibig mong sabihin? Puno ng panlilin lang ang korte. Lalo nang nabahira ng dugo ang mga gawain ng korte ng dali. Sa ganitong marupok na katawan ng inyong lingkod. Mula ngayon, kailangan akong alagaan ng husto ni General. Ang buong kayamanan ng inyong lingkod sa loob ng 10 taon. Ay gagawin kong handog sa kasal para kay General. Sa labas, ako ang papatay at mag-aabot ng patalim para sa iyo. Pag uwi sa mansyon, aasa na lang ako sa barya mo para makakain ng malambot na kanin. Mukhang hindi pa tuluyang bumagsak ang korte ng dakilang Qi. Nagpalit lang ito ng mas baluktot na paraan ng pagpapatakbo. Ang 10 taong paghihintay na ito ay sa wakas hindi na sayang. Kung kaya kong lutasin sa pera, pera ang gagamitin ko. Pero sa pag-ibig, talunan talaga ako. Wasak na ang paniniwala ko. Ngunit alam kong hindi ako natalo. Kaya kong kwentahin ang 100,000 pilak na ginto. Pero hindi ko makwenta ang 10 taon. Nang matagal na pagpaplano at pagsasanduguan sa buhay at kamatayan. Mula ngayon, ang pera mo ay akin na.
At ang mga tauhan mo ay sa akin na rin. Heh! Ang lalaking nasungkit ko ay talagang sulit.